Dahil sa ating kasarian, tayo daw po ay mga babae na mahihina. No? Pero nais ko rin ipalam sa inyo na meron na ring batas naman. Pagdating na minamaltrato rin sila ng babae doon sa ating mga kalalakihan. Samantalang salita po sa pagpapalaganap ng batas na yan at isa sa aking tungkulin sa aking barangay, samot-saring pong mga problema, hindi lamang po pagdating sa usapang karelasyon. Ang RA 92 po ay nasasakupan ng kasal o hindi kasal, live-in o dating ka-live-in, boyfriend o dating mag-boyfriend. Yan po ang kinakalooban ng batas ng 9262. Subalit mula po nung ako'y itinalaga noong 2016 bilang Bausides officer at sa kasalukuyan, marami po tayong problema na kinakaharap pagdating sa pamilya. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos na sa pamamagitan ng ating mahal na ina ay nagkaroon tayo ng Jesus na siyang tumubos ng ating mga kasalanan. Isang gampanin ng isang ina na mapalaki, bagamat sa ayaw at sa gusto ni Mama Mary, siya ang nagbigay buhay sa ating Panginoong Jesus. Sa pang-araw-araw na problema doon na marating sa aming barangay at maaaring sa inyo ring barangay, nakakalungkot na malaman kung minsan ang mga anak na pinalaki, inalagaan ng isang ina, pagdating ng katandaan, wala na dapat pang ibang maaasahan, kundi ang kanyang anak ay natuturuan sila kung sino ang mag-aalaga ng kanilang nanay. Ibinigay ang lahat ng luho, pinag-aral, pinagtapos. Subalit sa pagdating ng kahinaan ng isang ina, nagtuturuan na sila. Subalit sa buhay ni Jesus, bagamat siya'y nakabayukay sa krus, ibinigay niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang ina, na kung saan ipinili niya ang kanyang inang Biring Maria sa kanyang mga apostoles. Sana sa umagang ito, sa pakikinig ng 7 wika na binanggit ng ating Panginoong Yesus, hayaan nating tumatak sa ating mga isipan na ang tunay na pag-ibig at pagmamahal ay dulot ng isang ina. Isang ina na hindi nagbigay ng anumang alibay or hindi nagdabot ng kanyang panahon ng pagmamahal. Bagamat nakakalungkot din, marami sa atin ang naging ina na walang partner to be considered as a family. A family consists of a mother, a father, and the children. Sa makabagong buhay ng ating panahon na punong-puno ng modern gadgets, halos hindi na nagkakaroon ng panahon ang bawat pamilya, ang mga anak na magkaroon ng bonding. Diba, makikita mo sa isang sala, si tatay nagdudot-dot ng cellphone. Si nanay na isang tabi nagdudot-dot ng cellphone. At 3 anak nagdudot-dot ng cellphone. Pag pinagsabihan mo pa nga, nagagalit pa sila. Tawagin mo ng pagkain, ayaw pang kumain. Subalit ang isang ina na hindi kayang pabayaan ng kanyang mga anak, tatawagin, pakakainin, inaalagaan, binibigyan ng magandang pag-aaral. Subalit nakakalungkot, tagos sa puso na nararamdaman at nararanasan ni Sister Christy, ang pamilyang yan ay ako pala. Hindi man naging perfectong ina, subalit sinikap ko na palakihin,
alagaan, bigyan ng magandang edukasyon ang aking mga anak. Lumaking isang bata na iniwanan ng isang ina. Iniwanan ng isang ina na walang pakialam. Dumating ng aking 50 anyos at saka lamang ko siya pinatawad. Subalit, sabi ko nga, kaya tayo may Jesus na nagbuwis ng kanyang buhay, napayubay sa krus na yan, tiniis ang lahat ng hirap upang ipadama ang kanyang pagmamahal. At tanging isang ina lamang ang siyang magbibigay ng tunay na pagmamahal. May mga sandali na nagiging pabayari ng isang ina. Subalit, kapag naranasan niya na ang pagkakataguyan sa susunod na henerasyon, aayusin niya ang takbo ng kanyang pamilya. Yan po ang nangyari sa aking buhay. Nang ako'y nagkapamilya, sinikap ko na hindi matawag na isang broken family. Maraming pagsubok, maraming hamon, subalit isa lamang ang tumatak sa aking isip. Isa lamang ang aking naging gabay sa aking buhay na hindi ko pababayaan ang aking mga anak. At sa mga ina na naririto ngayon, ina, lola, tiya, at higit sa lahat, sabi ko nga nung araw, kaya kong walang nanay, pero hindi ko kayang walang tatay. May mga tatay din tayo na ginagampanan ang isang tungkulin bilang isang ina. Bagamat napakagaling nating maghusga na karamihan sa mga tatay na yan ay irresponsable. Subalit, mayroon pong mga ama na nagiging nanay sa kanilang mga anak. Kaya nga, sa ikatlong wika, ganun na lamang ang pagmamahal ni Jesus sa kanyang ina, na sa panahon ng kanyang paghihirap ay inabili niya ang kanyang ina. At sa inyo mga kapatid sa umagang ito, sa ating mga ina, inihahabilin ko rin sa inyo ang tunay na pagmamahal, pagkalinga, hindi lamang sa inyong mga anak, hindi lamang sa inyong pamilya, kundi sa bubuo ng ating pamayanan. Isang magandang umaga po sa inyong lahat.